Napakadaling i-trace ng mga dapat natin gagawin na solusyon kung ang focusan natin sarili natin. It will be very hard for us to solve the problem pag lagi na lang, wala kasi akong pera, kaya na ako makapunta. Hindi kasi ako ka-level nila, kaya hindi ako pumupunta sa ganun. Ayusin natin classmate yun. Kasi kahit ano pang sitwasyon mo, kayang-kaya mo dyan makalabas as long as nagugusog. Hi classmate! Kumusta po kayo? And eto na naman po, syempre, ang nagsisipag at napakasaya at syempre, fresh na classmate nyo po ngayon kasi nakakasaya lang po talaga ng sobra na maraming pagbabago po nangyayari sa buhay natin. Anyway, ang topic po natin nung nakaraan is moving on. Ang topic naman po natin ngayon is fresh start. Yes, ang pagkakaroon ng bagong gagawin, sometimes it's intimidating, sometimes nakakatakot po talaga. Pero sabi ko nga, it's also liberating na buti na lang na akala ko makukulong na lang ako sa ginawa ko for several years, na actually for 2 decades, but right now, napakasarap po sa feeling pala nang meron ka rin ginagawa ulit na pagbabago sa buhay mo. Kaya sa akin classmate, sana sa lahat po ng makakapanood ng videong to, magkaroon ka po ng lakas din ng loob na you try something new kung ikaw mismo medyo nagsasawa ka na at parang hindi ka na nagiging masaya sa normal routine mo. There's nothing wrong to start again. It's not about the age, it's not about single ka, may asawa ka, may anak ka. It's just about kung gusto mo magsimula ng ulit, magsimula ka ulit. Eto, bibigyan ko po kayo ng tips para sa pag-i-embrace ng fresh start. Okay? Number 1, dapat meron kang tinatawag na positive mind shift. End of the day, we need to accept na tapos na po yung nakaraan. We need to let it go at kailangan na natin simulan yung mga ginagawa natin na pagbabago ngayon at let's just focus ano ang meron. Kasi end of the day, lagi ko nga sinasabi, ang maganda at pangit sa atin, it's just perspective eh. Kaya ibig sabihin, the same thing, ang positive at negative, it's just perspective na dapat maintindihan natin na hindi ka naman pwede magkakaroon ng bago kung hindi mo ile-let go yung luma. Kaya dapat maintindihan natin yon. And sa akin, ang ginagawa ko right now, classmate, bakit? I'm sure, ramdam nyo naman yung gigil at saya ko. Siyempre, maliban sa may bagong mundo akong ginagalawan, pero bago tour ko kayo kung nasaan ako kasi nandito lang ako sa office. Okay? Yan po yung boardroom namin. Nandito po ako sa boardroom. Dito muna ako pumunta kasi may gumagamit. At gusto ko pong makita yung office namin ngayon. Ayan po sila. Medyo... Hello po! Ayan po sila lahat. Busy po. Di ba? Ayan. Kilala niyo po ba yan? Yan. Hindi ko po yung nag-network. Kaya kinakabahan ako, classmate. Baka mawalan po ako ng assistant dahil sa nangyayari. But anyway, balik muna ako dito. Medyo maingay po sila. Ngayon, okay. Tip ko po, classmate, magkaroon kayo ng smaller goal. Anong smaller goal? Tulad po sa akin, nagkaroon po ako ng bagong routine ngayon. Na ang bagong routine ko nga paggising ko ng umaga, rather than cellphone agad ang hinahawakan ko, nagpe-prepare na po ako pumunta ng gym. Then after pumunta ng gym, nag-treadmill ako or nag-walking ako sa Ortigas. Tapos doon na po ako sumasagot ng mga text. Doon na rin ako nakikinig ng mga audiobooks na gusto kong pakinggan. After naman doon, kakain ako sa isang hotel. Doon na po ako magkakape. Doon na rin ako magla-lunch. Maliban na lang kung yung misis ko naglalambing para sabay kami kumain. Then after naman doon, pupunta na ako ng office kasi kanina, kausap ko si Sir Jurgen. Sabi ko sa kanya, Sir, medyo na... Kasi ngayon, syempre pareho kami owner. Siya kasi nandito na lagi alauna ng hapon. Ako pumapasok ko dito mga 7 ng gabi na hanggang onwards. Sabi ko, Sir, gusto ko lang po maging clear. Kasi sabi ko, I'm not really used na pumasok sa office. Okay lang ba na ganun ang routine ko? Papasok lang kung kailan ko gusto. Kasi magkaiba naman kami ng trabaho kasi siya more on sa admin side. Ako naman more on sa distributor side. Kaya sabi ko, okay lang ba? Then sabi niya, okay naman. In short, kailangan mo rin maging maayos yung mga taong nakapalibot sa'yo. Para at least hindi kayo nagpapakaramdaman. Kasi ako may feeling ako na parang baka anong sabihin sa akin. Kasi minsan sila nang nauna dito sa office. Ako pa yung unang lumalabas. Kasi hindi nga ako office guy eh. Then, nung naging clear ngayon, mas masarap sa pakaramdam ko na I know na kahit anong oras ako pumasok, walang magiging issue. Kaya sa inyo, classmate, ganun din. Magkaroon ka ng mga small goals
na alam mong mas ma-excite ka, you need to learn to let go. Kasi alam nyo ba na ang mundo napakabait niya? Kasi kung hindi mo kayang i-let go yung hindi magandang effect sa'yo, mundo ang gagalaw para sa'yo para mawala sila. Kaya nga actually, huwag ka dapat masaktan kung may mga nawawala sa'yo kasi it meant na mawala talaga. Minsan, hindi natin siya na-appreciate ngayon, pero after the long run, ma-appreciate mo na, kaya pala nawala yung taong yon, kaya pala nawala yung gamit na yon. Kasi, pansin mo classmate, pag nawalan ka man ng gamit or nawalan ka ng pera, ending mas magsusumikap ka at magkakaroon ka ulit ng gamit na ganon at kadalasan mas maganda pa sa dating nawala. The same thing din naman sa taong naging kaibigan natin, naging close friend natin, na nung nawala sila, masakit man sa pakiramdam natin, but end of the day, marirealize mo na, kaya pala sila nawala kasi meron silang kapalit. Kaya, we need to understand na not everyone and everything are meant to stay. Pero, ang pinaka-ruling ng mundo, pag may tinanggal sa'yo, laging meron siyang ipapalit sa'yo. Kaya sa aking classmate, magkaroon ka ng small goals para mas ma-excite ka ulit. But always remember, dapat incline po siya sa ginagawa mo. Hindi naman po pwedeng totaling sobrang layo. Mas maganda, medyo incline siya kasi katulad sa akin. Right now, ang trabaho ko is ako nag-asikaso ng mga events sa amin. Kaya I'm very happy kasi right now is July 12. Nagkaroon po kami ng seminar na 16 simultaneous seminars nationwide. Meron kami sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Meron kami mga seminars. Ako po yung trabaho ko po yun. Now, ako po yung nag-iisip kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga seminars, ano yung mga trainings na dapat gawin. Ako po yung gumagawa ng ganun lahat. Kaya, right now, I'm very, very happy kasi yun na yung trabaho ko para hindi masyadong masakit sa ulo. Ayusin ko yung schedule ng office, ng buong company for the whole month. Second, magbablog po ako everyday. Sinabi ko na naman, sana matuloy na to. Kasi ginawa ko na po siyang routine na sinabay-sabay ko na parang part na ng trabaho ko na pagpasok, dapat makakapag-vlog ako. Kasi ang dami po talaga nagre-request ng vlog ko. And sige na nga, since ito naman talaga, di ba? Para sa akin, ito yung tights ko sa mundo. Ito yung ambag ko na mas marami akong nai-inspired na tutulungan because of my vlogs. Then, gagawin ko na po to ng series. Kaya lang, syempre, classmate, mababanggit ko pa minsan-minsan yung mga nangyayari po sa akin, lalo dito sa company ko. Kasi, syempre, ito yung normal na routine ko. Ano ba ang trabaho ko? Company, updates, training, ginagawa ko vlogging. After vlogging, yun, i-date ko naman po yung mga iba-ibang leaders namin kasi meron po akong series of meetings sa kanila na magiging intimate po yun, nakausap ko sila. In short, pwede mo yung gawin, classmate. Don't ever think na baka magkaroon po yung ganitong thinking na, buti ka pa, nagagawa mo yan, mapera ka kasi ganito. Don't ever do that. Isipin mo kung ano yung kaya mo sa sitwasyon mo. Kasi ako nag-start din ako dating wala eh. I could still remember na yung upline ko dati, pag pinapakain ako sa labas, pag uwi ko ng Bicol, papakainin ko rin yung downline ko. Pero since wala akong pera, kakain kami sa bahay lang. Magluluto-luto na lang kami or kadalasan yung mga ulam na meron sa bahay, yun yung kukunin ko. Pag bumili si Papa ng tilapia, kukunin ko yun, iihawin ko, lulutuin ko yun. Tapos yun ang pinapakain ko. In short, classmate, hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo kung lagi kang kaya ako hindi makaalis kasi meron silang ganito, ako wala. Tanggalin mo yun. Kaya mong makaalis kung nasaan ka just by maximizing kung ano ang meron sa'yo. Okay, kaya starting ngayon, tandaan mo classmate, naging katulad nyo rin ako dati na hindi naman ako sobrang daming income pero still nagawa ko. Kaya kung kaya kong gawin, kayang-kaya mo yun. Okay? Para wrap lang ha, mindset shift, dapat maging positive ang thinking mo. Second, magkaroon ka ng smaller goals kasi mas masarap ang smaller goal kasi mas madali po siyang ma-hit. Once na nahi-hit mo, mas masarap po sa pakiramdam. Kaya huwag kang mangarap ng sobrang laki. Di ba? Parang pag-akit yan sa hagdan, hindi mo naman iisipin simula hanggang pinakadulo. Ang importante lang step by step na pag-akyat mo. End of the day, makaka-akyat ka pa rin sa hagdan. Kaya importante nagkakaroon ka ng set, ng smaller goals. Number 3 is you need to surround yourself ng mga taong successful. Mag-surround ka ng taong mga positive. In short, ito yung mga tao na pagkasama mo, lalong lumalakas ang loob mong mangarap. Okay? Kaya in short, pinakamadali. Ano ba yung bagong mundong ginagalawan mo? Maghanap ka ng mga tao na magagaling dun sa field na yon. Sila ang maging kaibigan mo. Babalik ang tanong, paano kung hindi kami close? Then you need to improve paano kayo maging close. Paano kung mahihain ako? Then pag-aralan mo paano kumapal ang mukha mo. Pag-aralan mo kung paano mo paano ka magko-connect sa kanila. Kasi lahat naman ng bagay kayang pag-aralan. Sasabihin, paano kung wala akong pera kasi hindi ako makasama sa trip nila kasi wala akong pera. Then, alam mo na dapat mong ayusin is dapat magkaroon ka ng pera.
Di ba napakadaling i-trace ng mga dapat natin gagawin na solusyon kung ang focusan natin sarili natin. It will be very hard for us to solve the problem pag lagi na lang, wala kasi akong pera, kaya na ako makapunta. Hindi kasi ako ka-level nila, kaya hindi ako pumupunta sa ganun. Ayusin natin classmate yun. Kasi kahit ano pang sitwasyon mo, kayang-kaya mo dyan makalabas as long as na gugustuhin. You need to surround yourself ng mga tao na positive para lalo kang manggigil dun sa buhay na gusto mong mangyari sa'yo. O, di ba? Kaya classmate, gusto ko lang po laging maintindihan nyo na ang fresh start, it's all about doing small things na progressive. I know, sa umpisa para siya nakakatakot, pero classmate, it's so much liberating at mas sobra palang worth it kung gagawin mo yan. Kaya para sa akin, I'm very excited sa fresh start na gagawin mo sa buhay mo kung ano man yan. Fresh na pagiging estudyante, bagong buhay ka, ikaw na ba yung magiging matalinong estudyante, ikaw na ba yung magiging masipag sa trabaho ninyo, ikaw na ba yung magiging pinakamaaga, ikaw na ba yung magiging pinakamagaling, or sa business naman, fresh start, na kung dati kumikita ka ng 10,000, 20,000 sa isang buwan, what if kumita ka naman ng 100,000, 200,000 sa isang buwan? Fresh start para sa mga takot na mag-expand ng negosyo nila. Kung isa pa lang ang negosyo mo, what if kaya mo naman pala magdalawa, kaya mo pala magtatlo. Kung dati ang empleyado mo 5 lang, what if kaya mag-10, kaya mag-20. Classmate ha, huwag pong hahayaan kalimutan. I-comment nyo naman po anong pakiramdam ng fresh start. Ikwento nyo naman po ano yung mga nagiging experiences nyo. Siyempre, hindi lang fresh start. After ng may mga magaganda ka ulit, sana balikan mo ulit tong video to. I-comment mo ulit kung ano ang mga nangyayari sa'yo. Kasi di ba, sa mundo natin, napakasarap kung magtatagpo-tagpo yung mga taong katulad natin na positive, malaki ang pangarap sa buhay, at the same time, naghihilahan po tayo pataas dito sa mundo natin. Kaya yun ang po muna classmate. Again, ito po lagi ko pong sinasabi sa inyo, mangarap ka lang, paniwalaan mo lang, panindigan mo lang, isang araw gigising ka, yung buhay na pinapangarap mo ay magiging katotohanan na. Kaya paano niyang classmate?